Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton mga kasangkayan, 2 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulob. Yes, good afternoon, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Welcome back sa naton Tambayan on Air, 13th Hour Avenue. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ani makakaupod Charmaine Perito Balvez. Kaupod liwat naton sa Master Control, Sra Joven Cardenas ngan Monet Perito. Okay, so mga kasangkayan, mamatian ni kita sinusa nga summer pop music may titulo TSDL by Kija and Jay Kunkan, tikang sa Zumaraga, Summer.
sarabay na. Bisan diri kilala, nagkakauro sa ibagut musika. Tutob sa nudawla, unta nga dahit kahas tadyong na. Di matima-tima, kahit aton kasing-kasing uusala na musika. Iting kakanta, iba na kalipay, takin aambat, basta kaupod ka. Bugos na tag-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Tutob sa nudawla. Saan daw lang, hindi kita magkauro sa ginaampo nga Ginoo nga on tanga ka hasta sugad man. Usa nga paborito nga kanta diri ako masusumad bisan uro-utruhon pa. Musika amuan usa nga naging rason. Kung kay Eno nagpurusan na tong direksyon. Pagkahabit doon usa kita na constellation kay kada usa haaton ni adda kita connection sa tap. May musika ako nga nababatin ang damugod na abutan it akong di mga kalimtan. Anaton po sa mga kadramahan. Labi na ko na nga adlaw nga ikaw ako nakitang kay. Iba na kalipay, takin na abat, basta kaupod ka. Bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Oh, tutob sa nudawla, unta nga dahit kahas tadyong na. Di matima-tima, kahit adon kasing-kasing uusala ng musika. Iting kakanta, iba ang nakalipay, takin na abat, basta kaupod ka. Bugos na tak-adlaw kung kita magkita ngan magka-jamming pa. Tutob sa nudawla. Tutob sa nudawla. Alright, mga kasangkayan. So, Thursday na So, Thursday na. Lampas na kita midweek. Okay, so saring pa, kung ada pa kita sa tulay, ada pa kita sa butnga sa tulay, pero nafe-feel na naton ang butlaw, di ba? So, perfect timing iniyan ang adlaw para mag-slow down kita, no? To think a little deeper. And syempre, mag-reflect kung ano ba ang mga butang na makakabulig para mas umupay an dalagan sa naton kinabuhi. Sa aton tupiko pa rin ang adlaw is kapay sini. Super interesting. Dirili ini about sa pan classroom, dirila ini para sa mga estudyante, dirila ini para sa mga lawyer or sa mga judge. Applicable ini para sa nga tanan. So dapat kita liwat nga tanan in magsunod kita. Okay, so yun nga bulan. Actually, aton ginse-celebrar Rule of Law Month. Oo. So ini nga Rule of Law Month, mga kasangkayan, nationwide observance nga nagpapahinumdum sa aton about san importansya, san pagrespeto, san balaod, ug sugad man maging masunuron nga mga miyembro san sosyedad. Pero bangin ginpipinsar niyo, ay Ate Charmaine, diri man ako iton kinahanglan sumudid pan mayor man la iton or para kanda judge or para kanda mga politiko la Yes, mga kasangkayan, ang rule of law diri la para sa era, para puliwat sa aton, para sa aton nga tanan. Sa bagay iton san invisible nga glue, nagdidirigit kita para diri kita magburublag kumo usa nga komunidad sa usa nga sosyedad, di ba? So imagine na mga kasangkayan, kung wari kita balaod,
nano kaya ang mahihitabo siring pa halimbawa kung nada sa basketball game nga waray referee. Nandala, sino daw laan magdadaog? Sino daw laan mapiperde? Sinan kulelat? Sino ang pinaka makusog? Mga kasangkayan? Sino ang pinaka maluya nga miyembro san usang nga sosyedad? Diba? Magsasaramok. Di kita maaram, waray regulation, diba? Pero kung usang nga basketball game, may ada referee. Or may ada rules. Idi, ang nga tanan nga players san usang nga game in may da equal opportunity nga umuyag to play fair, patas, pantay para sa nga tanan nga player. Susugad manggihapon sa real life mga kasangkayan, unbalaod indiri aada para hadlokon kita, kundi aadaan balaod para buligan kita. So halimbawa sini an balaod sa trapiko. Kung waray kita balaod sa trapiko, siguro nagbanggaay na ang mga sarakyan. Siguro kada mo ulang sa kalsada, masamok ang kalsada. Halimbawa liwat sa mga estudyante sakto may klase na. Ada liwat anti-bullying law. Nagpoproteher sa aton mga estudyante sa eskwelahan. So kung siguro kita, tanan man kita nag-agi sa pagiging estudyante. Kunwari man kita naka-eksperyensya, more or less, nakakita kita at least usang nga tao, usang nga estudyante nga ginbubuli. So dako ni nga bulig nga balaod para sa naton mga kabataan. Sugad man adiliwat, labor law. Labor law. Para siguraduon nga naton mga nagtatrabaho yan makakarawat liwat sweldo. Tama nga sweldo equal sa era gintatrabaho. And of course, may dalawat sa day off. Diri bubutlawon san usang kumpanya. Usang nga organisasyon. So, yan nga bulan, Rule of Law Month. Yes, mga kasangkayan, diri ni about san pag-memorize ng sections or san mga balaod, mga articles, bangin na baraka ka mo. It is about paghinomdom, nga an kada aksyon nga atong ginhihimo, mapaguti ay man nga aksyon, mapadako man ito nga aksyon, an pagsunod san balaod, halimbawa siton, kung masakay na kita, mauli na kita sa atong mga panimalay, pagsunod sa linya, para makasakay sa jeep, kita na-experience makita nga tanan siton, halabaan pila, diba? O kaupay organisado. So, sa aton lahat mga estudyante, exam, pagiging honest la sa mga exams niyo. Kay kung may quiz ka mo, surprise quiz, waray naka-aram, okay la iton, guti aylan atong grado. Di raman ito ang saring pain, magme-measure ko na sa aton intelligence, okay kung guti or dako, ang aton score sa exam, di ba? Of course, syempre, tama nga pagbabayad san pamasahe, para dirilot lugen aton gisasakyan kaluoy man lot nira. Diba? So, iton nga tanan, kumis kang guti ay la nga bagay, iton nga imong ginhimo, guti ay nga aksyon, sa kada adlaw nga imo ginhimo, nakakakontribuer para maging maupay, an usa nga sosyudad. Okay, so balikon naton mga kasangkayan, aton thought, yan na nga adlaw, Huwebes, Thursday thought, respect for the law begins with understanding its role in protecting everyone's rights. Okay? Respect for the law begins with understanding its role in protecting everyone's rights. So aton iton, klaruhon pa sa aton pagbalik ka humanlasan pipira ng mga pahibaro aton oras, 13 minutos na ang naglabay sa 1:00 San Kulob.
News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayo. Oras naton mga kasangkayan. 10:06 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulob. Okay, so balikon naton aton thought para na nga adlaw Webes, Respect for the law begins with understanding its role in protecting everyone's rights. So ang pagrespeto sa balaod, nagtitikang sa naton pag-intindi, pag-abat san iya papel para san pagproteher san katungod san nga tanan. Karag sigun na mga kasangkayan, paano ba naton re-respetohon? Sa nga butang, kundi rin naton na sasabtan, So, sige, example para sa mga estudyante, bagay ton san rules sa usang eskwelahan, kundi rin ka maaram, kung kay anano, nagsaring si teacher nga bawal kumaon sa klase. Pipinsaron mo nga, ay, nadiri sa akong si teacher. Ay, tripla ni teacher. Nga saway yun ak? Siguro kay pasaway ako. Pero kung nasasabtan mo nga, sanglit kinhatag iton nga rule, nagbutang rule sa iyo room, nga bawal kumaon, kasi bangin madistract ngayon ang ibang mga estudyante. Diba, nahibaro ka na kay nano. May da rule, nga ginbutang si teacher. O diba? Ngan, magsusunod ka na liwat. Kay bangin umulpot ang panahon, ani mo classmate liwat ang kumaon. Tapos ikaw na liwat ang madistract. O diba? So same gihapon san balaod mga kasangkayan, diri ini bagan random lang ang ginhatag sa naton mga magbaralaod. Okay? Aadaan balaod para proteheran ka. Proteheran kita. An aton mga katungod, halimbawa, kay kung matabok kita or malakat kita sa kalsada, dere kita mahadlok nga maligis. Maaram kita nga safe kita. Labi nga may ada nagbabantay. San aton mga kakalsadahan, may ada mga balaod nga nagpoproteher sa aton in kaso may ada insidente nga mahitabo. O diba? So sa aton liwat mga
sa kada individual madalawat kita karapatan o katungod naton nga mag-eskwela. Okay? And of course, syempre, para sa mga nagtatrabaho, ang karapatan o katungod nga bayaran kita sintama nga sweldo equal sa aton trabaho. So the more nga mahibaroan naton o masabtan kung ano ba ini nga usa nga partikular nga balaod mga kasangkayan, the more nga rerespetohon naton ang usa nga balaod. So at the end of the day, of course, kita gihapon nga tanan an makakabenepisyo. Okay, sa mga kasangkayan, karaglat naton mabatian niyo boses. Karagnawan mag-comment ka mo. Comment ka mo sa naton programa 13th Hour Avenue. Sa aton pakiana para sa iyo, yan ang adlaw. Kung para sa iyo, nano ba ang mas importante nga value nga dapat magkamay-ada an usa nga individual? Comment ka mo letter A kung an usa nga tawo o an usa nga individual kinahanglan siya dapat may ada pagrespeto. Or letter B, comment ka mo responsibility. Okay? Comment ka mo letter A, respect. Kay kun usa nga individual dapat may ada pagrespeto kasi mga kasangkayan kung wari respeto wari may magsusunod sa balaod. Or comment ka mo letter B, responsibility. Kasi mga kasangkayan biskan aada iton nga mga rules, aada iton nga mga law. Useless gihapon iton kay kun diri ka responsable nga sundon iton nga usa nga balaod. Okay, comment ka mo din sa atong programa 13th Hour Avenue nga kun nano bang usa nga value an dapat magkamay-ada an usa nga individual. Letter A, respect, or letter B, responsibility. Okay, oras naton 20 minutos na ang naglabay sa 1:00 san kulop sa pagbadayon sa atong programa. Mamatayan kita sin usa pang summer pop music. May titulo Harupoy San Gugma by Joshua Manyoza. Wow, yeah. May dausa kadlaw baganting dalaw mudangan oras pero wala kundugan ang tagubtog galaksiman pala waray na mayayakan naigugurak sa nimo pagising. Masakitan la karauton mo kunta waray iba nga nakikita ikaw good lang bisan nga damo-damo dita waray na mahimo
13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan, 25 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo. So marida kita update, update pa nga naandam para na nga adlaw. Di para sa siyahan nga aton update para inisan aton pambansang budget para sa masunod nga tuig 2026. Base sa mga kongresista, na-report daw nga may ada 8 billion pesos nga insertion para sa pagpalit sa mga armas sa budget sa DILG. Pero, anay mga sangkayan, diri ini makita sa 2025 ug 2026 budget books. Saring pa ni Deputy Speaker ug Antipolo Representative Ronaldo Puno, ginkikita na ang 2025 budget nga diri makita. Ginkikita naman ang 2026 budget ug diri liwat makita. Diri paghihapon nira makita sanglitaad manera kunano talaga ang istorya sini nga 8 billion pesos nga insertion. Hindi lang ngay ang DILG ang era napansin, sigun pa kan Puno, may dapaliwat iba nga ahensya nga may ada doble, emerging ug missing entries para sa 2026 National Expenditure Program NEP. Sanglit siring san kamera, kinahanglan talaga ini nga klaruhon. Kumpirmado naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Rolando Valeriano nga nagaandam na ang komite para sa hearing dinhi mahihibaroan kung ang 8 billion peso nga pondo ang formal nga ginrekomenda o diri. Posible daw magtigang ang hearing next week ug iimbitaran ang mga opisyal para mag-eksplikar. Kaupod liwat dinhi ang pamakiana kung may ada ba koneksyon sa tigdaing nga pagtanggal kan anay PNP Chief General Nicolas Torre III. Okay, mga kasangkayan, gintatagan liwat doon sa mga leader sa kamara nga investigasyon in para masiguro nga transparent ang aton pambansang budget ug waray na nakatago nga pondo nga tigdaay nga susulpot. Adi mga kasangkayan, balita tikang sa Malacanang, samtang harampangin na ang mga insertion issues sa budget sa DPWH, ginklaro sa palasyo nga waray magiging pag-delay sa deliberasyon sa 2026 national budget. Siring mismo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga may ada direktiba sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga himuon malaksi ang pag-review sa DBM, Department of Budget and Management o DPWH, Department of Public Works and Highways para diri madelay ang proseso. So diretso o klaro ang target, malaksi ang pagbusisi sa umano nga nakalusot nga pondo para sa public works. Bakit daw? Kasi nadiri si PBBM nga magkamayada re-enacted budget next year 2026. Para makamumakasangkayan nga pag na-delay, domino effect ang resulta. Madadamay ang iba pang proyekto o serbisyo sa gobyerno. So good news pa, may ada pagtapod ang palasyo nga magiging smooth ang review tungod sa kilala sila DBM Secretary Amina Pangandaman o DPWH Secretary Vince Dizon nga malaksi kumiwa nga ng bottom line sinima kasangkayan nga transparency o galaksi san review and goal para diretso ang mga proyekto o diri maipit ang serbisyo para sa mga tao. Okay, oras naton 29 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipira ng mga pahibaron. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Weather. Oras naton mga kasangkayan, 28 minutos na la nagpapabilin ang tismag alas 2 San Kulop. Kamapadayon paghihapon nga namamati ug nagsusubaybay sa natong programa 13th Hour Avenue dinhila sa aton istasyon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog 882 kHz AM dial. And para sa updates ang kamutangan sa naton panahon para na adlaw Miyerkules, Huwebes. Ano na lead? Adi si Chanel Dominguez, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 4, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa may buong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay makakaranas po sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po dulot ito ng habagat. Para naman dito sa may Central Luzon, particularly dito sa may Zambales sa Bataan, mataas po ang tsansa po ng mga pag-ulan sa kanila, mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin ngayong araw makulimlim na panahon ang mararanasan natin. At hindi rin naman po tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, pero asahan din po natin may mga isolated tayong mga pag-ulan, pero mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Ngayon po, habagat season pa rin po, so inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo na itatala, lalo na sa madaling araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan kahit southwest monsoon po ang umiiral po sa kanila. Pero asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, Tuguegarao at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 23 degrees Celsius at Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalang sa init at pati na rin sa mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website Pag-asa. Oras natin mga kasangkayan. 23 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Nicolau. Okay, damang salamat Ma'am Chanel Dominguez, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Central. Okay, update naman kita mga kasangkayan sa aton panahon para yan na ang adlaw. Huwebes, partikular rin sa syudad San Calbayog. Okay, madampog ganatong kalangitan, aton temperatura sa 31 degrees Celsius, pinakahamubo sa 25 degrees, pinakahitaas sa 31 degrees Celsius. So, damang salamat nga warigi habang kita may na-experiensya nga pag-uran para yan na nga kulop. Okay? Pero niyan nga gabi, mag-aga ini nga pag-uran mga kasangkayan, maupay itong katurog. Okay, so igandam na lang nato na itong mga taplak. Okay, so of course mga kasangkayan, dirigahamon kitang magtagya usan posibilidad san pag-uran sa pipira nga lugar rin sa syudad San Calbayog. So of course magdara kita san aton payong o kalo protection naton sa uran para naton malikyan ang pagkasakit. Okay, update naman kita sa aton pagtaga-tubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa aton mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update naman sa naton pagtaga-kuryente, aton unahon sa Melco 1. Ay usap pang good news sa aton mga MCOs. Miyambro, konsumidores tagada, waray luwat service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong naman san pagkaparong san kuryente. And usap pang good news, may dagin bubuhat yan nga mobile co-op. Upat ini kasarye san
aktibidad saan sa Malkuuno para yana nga bulan Setyembre. Saan una nga sarya yana nga maabot Viernes buwas na ini nga adlaw petsa 5 bulan Setyembre. Dito ini bubuhaton sa Gandara Auditorium. Ang ikaduha nga sarya kada Friday ini mga kasangkayan. Ang ikaduha September 12 dito sa Pagsanghan Covered Court. Pagka September 19 sa San Jorge Covered Court, ngan pagka September 26 Viernes gihapon nga adlaw dito naman sa Tarangnan Covered Court. Okay, atong bisitahon sa Melco 2. Okay, para sa naton mga MCOs, miyembro konsumidores tagada, kung pa makapagbayad sa power bill so allow na sa aton mga MCOs nga di magbayad kita sa naton power bill para diri kita mautdan san linya san kuryente. So yan nga bugos nga semana may da schedule dida sa Santa Rita, Basay and Marabot area. Okay, particular yan ang adlaw Webes, dugang schedule dida sa Yabong area, sugad man sa Mochong area. Ngan buwas Viernes, Setyembre 5, kutob, duhay ni kadlaw. September 5 and September 8, Monday. Dito ini sa Paranas area. Disconnection schedule para sa mga MCOs nga wari pa makapagbayad sa era power bill. Ngayon biyahe naman kita mga kasangkayan sa Northern Samar pagtaga kuryente nor sa Melco. Buwas adlaw Viernes, Setyembre 5, may de-scheduled power interruption. 8:30 a.m. to 5 p.m. So magkulo pininga pagkaparong sa kuryente. So diri kalimot nga mag-charge sa mga electronic devices. Apektado parts san Barangay Cervantes, harani sa Cervantes National High School. Ngan sugad man, munisipyo San Lope de Vega para ini paghatag lugar sa bubuhaton nga rehabilitation of distribution lines. Okay, oras naton. 10:08 minutos na la ang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Asya to ang kabugusan sa naton updates, pagtaga panahon, pagtaga tubig, ngan pagtaga kuryente. Kita mabalik ka humanlasan piperang nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas.
kusog na katin mo sa akong mga kamot. San kapasusan hangkop mo, nawawaraan kahapon. Mga ginsaruan ta nga mga panahon, bagaan ungod kung akon pipinsaron. Pagpiyong san mata, nahihikitan ka. San pagbuklad na, tigda ka nawawala. Kamakabibidula kung pagbipinsaron, nga ining tanan inukman la ngayon. Kahagot san kagabihon, ang sakit pipiriton, tutog palaba san pagpiyong san mata. Ang mga kalipayan maging saruan ka, kung ka maging ungod ka na, para di na kinahanglan mapumiyong pa para la hikitan ka. Kamakauupay lang kung pagtutumtum mo sa mga oras na kita naging malipayong. An akon kasabot ungod na ang tanan, paghimang raw ko inukman la ngayon. Kahagot san kagagihon, ang sakit pipiriton, tutog kalaba san pagpiyong san mata. Ang mga kalipayan naging saruan ka, kung ka maging ungod ka na, para di na kinahanglan mapumiyong pa para la tikitan ka. Kahagot san kagabihon, ang sakit pipiriton, tutog palaba san pagpiyong san mata. Ang mga kalipayan maging saruan ka, kung ka maging ungod ka na, para di na kinahanglan magpumiyong pa para la hikitan ka. Nga pumiyong pa para la hikitan ka. Thirteenth R Avenue. Oras naton mga kasangkayan. 11 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Colo. Okay, maarang ba ka mo? Tungod san padayon nga banta san makusog nga pag-inuran og pagbaha, may ada bago nga pitad nga igpapatuman ang gobyerno para sigurado nga sulit ug epektibo ang mga proyekto kontra sa baha. Sigon kan Finance Secretary Ralph Recto, mas pahuhuguton na ang approval sa mga flood control projects. Ang goal sini mga kasangkayan, siguraduhon nga ang kwarta
nga tikang sa buwis san taong bayan ang diri makakarag kundi talaga in mapupulsan. Saring pa ni Sekretary Recto, panahon na para ipakita nga seryoso ang gobyerno dirila sa pagpatuman kundi maging sa pagiging accountable. Ang kaupayan pa sini mga kasangkayan kasi ilarom san bag-o nga polisiya pagtitigubon na ang mga proyekto kada river basin. Karagsigon sini diri na pausa-usa ang approval kundi mas broader na ang kikitaw na lakip na dida ang epekto sa kalibungan, sa sosyudad, sugad man sa ekonomiya. Kung sadto, ang mga proyekto nga nakantidad 2.5 bilyones pesos o mas hitaas pa ang naagi sa ICC evaluation, yan na tanan nga flood control projects ang maagi na sa mas mahugot nga proseso. And mga kasangkayan, ang DPWH na ang magiging lead agency sa pagsusumite sa mga consolidated projects. Sanglit mas magiging organisado ug magiging mas andam antis pa man tikangan ini nga nasabi nga mga proyekto. Ngan sa katapusan sa naton update pa rin ang adlaw, adi maupay nga balita. Ginduduso ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leveste ang pagpahamubo sa value added tax o VAT tikang 12% mahimo nga 10%. Saring pa ni Leveste ang nasabi nga panukala sa ilarom sa House Bill number 4302 ang direkta nga makakabulig sa panadlaw-adlaw nga gastuson san kada Pilipino. So imagine naton mga kasangkayan base sa iya, pwede na makatipid ang kada pamilya san haros 7,000 pesos kada tuig kung mapapahamubo ang nasabi nga value added tax o VAT. Pero mga kasangkayan, posible liwat kasi nga maghamubo ang koleksyon san buwis san gobyerno san kutob 200 billion pesos. Sanglit, barobalan sige hapon ang harampang sinano. Saring paniliveste, mas epektibo ang pagpahamubo san VAT para matagan san mas dako nga disposable income ang mga Pilipino nga magpapakusog liwat san konsumo. Ug sugad man magpapakusog san ekonomiya. Pato naman ni House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, best effort ang hihimuon san gobyerno para pag-adman ang nasabi nga panukala. And kung ikukumpara nato na mga kasangkayan, kita din sa Pilipinas yan ang may ada pinakahitaas nga VAT sa Southeast Asia sa 12%. Samtang ang ibang nasod, ang Vietnam ug Cambodia adala sa 10%, Singapore 9%, Thailand ug Laos 7%, Malaysia 6%, Myanmar 5%, ug Timor-Leste 2.5%. Pwede ba makasangkayan kung maghamubo laan VAT din sa Pilipinas, bangin maggaan-gaan man ang bursa san kada Pilipino. Oras naton, 7 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulo. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas adlaw Viernes, Setyembre 5, tikang alauna, kutob alas 2 San Kulo, sa lain naliwat nga edisyon san aton programa. Nakaupod naton sa Master Control sa Joven Cardenas ngan Munat Perito ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang nakaupod, Charmaine Perito Balvez. Happy Thursday. Current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Malawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.
Radyo Pilipinas News Update. Oras naton mga kasangkayan, 1:54 p.m. Maping ako sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. SK officials ng Youth Development Staff sa siyudad sang Calbayog nagpailarom sa mandatory drug testing. Pamatian tan detalye kan Suzette Pratansyo. Radyo Pilipinas Report. Pumailarom ang 128 nga mga opisyales sa Sangguniang Kabataan o SK ug 18 nga Youth Development Staff sa siyudad San Calbayog sa mandatory drug testing como suporta sa advokasya ni Mayor Raymond Uy para sa malimpyo ngang tangkod nga panggobyernuhan. Igindumara na aktibidad sa SK Quarterly Assembly Kasankolop, Setyembre 2 sa Calbayog City Convention Center sa pagpamuno sa City Drug Abuse Prevention and Rehabilitation Office o SEDAPRO. Durante sa aktibidad, ginhatagan doon ni Mayor Uy sa iya keynote address ang responsibilidad sa kabataan como ehemplo sa pagkamayada integridad ng aktibo nga pagpartisipar sa komunidad. Lain sa drug testing, nagbuhat liwat sa pipira nga mga lectures mahitungod sa grassroots football nga programa, adolescent reproductive health initiatives nga nantiarabot nga Sikad Youth Camp sa pagbubobligay sa gobyerno nga kabatanunan, katuyuanan sa syudad nga maporma ang bago nga henerasyon sa mga lider nga may inisyatiba, kaluoy ug integridad. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Santa Margarita LGU nagdumar mock audit como preparasyon sa Seal of Good Local Governance SGLG. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratansyo. Radyo Pilipinas Report. Mas ginparigon sa gobyerno lokal sa Santa Margarita ang era kaadaman para sa Seal of Good Local Governance o SGLG, pinaagi sa igindumara nga mock audit kasankolop sa Sangguniang Bayan Conference Room. Katuyuanan sa aktibidad nga maeksamen ang pagkakumpleto ng pagkaeksakto sa mga dokumento como pag-andam sa Regional Seal of Good Local Governance Assessment. Ang SGLG inagahatag pagkilala og insentibo sa mga LGU nga nangunguna sa transparency, accountability ng maupay nga paghatag serbisyo publiko. Apisar sa pagkadelatar sa National Assessment basar sa DILG Memorandum Circular 2025-32 nga gingawa sa Marso 28 nga nagtutuyo i-reprogram ang bugos nga SGLG. Nagpapadayon nga determinado ang LGU Santa Margarita nga makabuot ang Regional Seal como pagpamatuod sa nira maupay nga pangobyernuhan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, huwag trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. At ang sagot ng mga respondents sa findings mula Senado para sa bagong